Nako po mga kababayan, napareact nga itong si Attorney Mike Operario dito nga sa gustong mangyari ng gobyerno natin, no? Lalo na itong si BBM, dahil hindi nga nasungkit ng Pilipinas yung UN Security Council vote, no? At pang ilan ba tayo mga kababayan? Parang ang layo natin, no? Talagang pati ibang bansa ayaw na sa atin dahil nga sa nangyayaring corruption dito sa ating bansa. At sabi nga ni Atty. Mike Operario, wala ng kredibilidad ang gobyerno ni BBM sa UN at wala rin sa Pinas. So pakinggan nyo mga kababayan yung matinding pahayag ni Atty. Mike Operario. Eto na po. Noong isang linggo, mga 4-5 araw na nakakaraan, ay natalo ang Pilipinas sa boto na 142 to 49 at hindi nila nakuha ang non-permanent seat sa United Nations Security Council at ang nanalo, ang Kyrgyzstan. Ano ang implikasyon nito sa ating international diplomacy at sa katatayuan ng Pilipinas sa pangdaigdigang pamumulitika? Ito si Atty. Mike Operario, pag-usapan natin yan. At sa boto nga na 142 versus 49, natalo po ang Pilipinas na bigo na kunin ang isang non-permanent seat sa United Nations para sa termino na mag-uumpisa sana sa 2027 para sa term na 2 taon. At matatandaan na bago nagkaroon ng ganitong botohan ay nag-donate pa ang Pilipinas ng 10 milyong dolyar sa World Health Organization at sasabihin nila wala itong kaugnayan sa ating posisyon doon sa laban sa non-permanent seat sa United Nations Security Council. But of course, we know otherwise. Ano ba? Bakit tayo kahit na hirap ang Pilipinas, nagdo-donate pa tayo ng 10 milyong dolyar sa World Health Organization? This is part of our charming the United Nations at yung mga kaalyadong mga bansa dito para bumoto para sa atin. At meron nga inilaan ang Pilipinas ng 20 milyong piso mahigit bilang campaign fund para pabanguhin ang ating pangalan para makuha nga natin itong non-permanent seat na ito. Pero ang tumalo sa atin, Kyrgyzstan, mayroon lamang population about 7.3 million. Mas maliit na bansa sa atin in terms of economy, population, and history or political history. Kasi po dati lamang itong bahagi ng USSR na nag-break up sometime in 1990s. Ano? Now, ang implikasyon po nito para sa atin, I think, is very clear. This is a global political rebuke, an international rebuke of the Philippines, na mas pipiliin nila ang isang bansa na kagaya ng Kyrgyzstan kesa sa Pilipinas, na mas matagal ng bahagi ng United Nations. Bakit gagawin yan ng mga bansa na kaanib sa United Nations? Sapagkat hindi sila naniniwala sa Pilipinas. Yan ang simpleng sagot. Sa tingin ba ninyo, hindi nila alam ang level ng korupsyon na nangyayari dito sa ating bansa, ang ating pag-disrespect sa ating konstitusyon at sa ating mga batas? Sa palagay ninyo, hindi dumadating sa kanila ang mga balita na ang ating presidente ay involved sa droga, sa mga sex videos, sa usapin ng flood control, at kung ano-ano pang mga illegal na gawain, kagaya nga ng pagkakasampa ng reklamo sa kasalukuyan sa United Nations Human Rights Commission sa United Nations laban sa ating Pangulo dahil dun sa ginawa nila kay Rodrigo Duterte. At alam naman natin sa international community, napakataas ng respeto ng mga tao, lalo ng mga pinuno, sa ating dating Pangulo na si Rodrigo Duterte. Malayong-malayo yan sa kung paano nila tratuhin ang ating kasalukuyang pinuno. At sa tingin ko, lahat ng iyan ay nagkaroon ng epekto sa kanilang pagboto. But what is important to consider here in the Philippines is that we are not just, our president, this administration is not only losing ground in the domestic front. Dito po sa domestic front, he has an approval rating of -15 already.
At dito, pagdating sa botohan sa United Nations, halos 100 countries did not vote for us. Kumbaga sa basketball ito, 49 versus 142, tawag po dito, rout, tambak talaga. At parang first quarter pa lang, talo ka na. So I don't know kung bakit yung ating Secretary of Foreign Affairs mukhang disappointed. They should have known that the other countries are gonna vote for them. Kasi alam mo na yan, sa pag-ikot-ikot pa lang nila, may ugong na yan. Pero unless siguro, wala silang kinamalayan o wala silang kaalam-alam sa international diplomacy and they didn't know that the buzz o yung usapin sa international community is that they are not gonna vote for the Philippines. And now that the vote is out, it is very clear. The domestic front is voting against the president. The international front is voting against the Philippines. This has both political and economic implications. Ibig sabihin nito, kasi pati sa international front, walang tiwala sa atin ang ating mga karating na bansa. At aasahan mo na pati ang mga investors ay wala rin kaparehong pagtitiwala sa atin. That's how it is and that's how it goes. Sa domestic front, ito, yung negative 15 rating niya, lalong talagang malinaw na indikasyon na wala na ang tiwala ng taong bayan sa kanya. That's why this government is really hell-bent in doing everything it can to prevent any opposition sa pagtakbo sa 2028. Yeah, that's why they're gonna do everything, and they're doing it now, para mapigilan ang pagtakbo ni Sara Duterte sa presidency in 2028. But I think sa ganitong sistema ng kaguluhan, especially with what is happening in the Senate, na sila rin ang may dala, lalong lumalabo ang pananaw at ang tiwala sa atin ng mga foreign investors. At asahan ninyo sa mga darating pa na mga buwan o mga linggo, the dollar is gonna take a hit, the local economy is going to take a hit, international investment is going to take a hit, tourism is gonna take a hit. Lahat yan ay tatamaan na muli ng dahil sa mga sitwasyon na to. At yan ang implikasyon ng nangyari na ito na botohan sa United Nations Security Council. Pero tayong lahat, bagamat ganito ang nangyayari sa ating bansa, remain steadfast. Manatili po kayo sa inyong pananampalataya, sa inyong panalangin, na matatapos din po ang lahat ng bangungot na ito. This nightmare will end soon. At sa gabay po ng ating Panginoon ay magkakaroon ng katugunan lahat ng ating mga panalangin. Magtatapos din lahat ang kahibangan na ito na nangyayari sa ating bansa. Pero tayong lahat ng mga mananampalataya, kayong lahat ng mga iskumbro, magpatuloy lamang po kayo sa inyong mga ginagawa. Patuloy kayong magmasid, patuloy kayong makialam, at patuloy kayong magsipag-aral sapagkat mahirap makialam ang taong walang alam. God bless you. God bless us all. Mabuhay ang Republika ng Pilipinas. Yan po mga kababayan, grabe nang nangyayari sa ating bansa mga kababayan. Pati yung yan sa nabanggit nga ni Attorney Mike Operario, yan patungkol sa dollar, talagang tumataas mga kababayan. At ang value ng piso bumababa mga kababayan. Ilan na ba ang palitan ng peso to dollar mga kababayan? Tingnan natin sa Google. Ayan, dollar to peso. 61.71 mga kababayan. Grabe. Intindi niyan, no? Ayan. 61.71 po yung palitan. Grabe. Makikita nyo dyan sa na yan, na talagang bagsak ang ekonomiya ng Pilipinas. Sinasabi ng Malacanang, tumataas daw ang ekonomiya ng Pilipinas. Hindi ho totoo yun mga kababayan, dahil dyan pa lang makikita nyo sa dolyar, no? Kung gaano kawala ng silbi yung piso natin, kasi
Makikita nyo mga kababayan, pati yung mga bilihin, mararamdaman nyo naman yan tuwing bumibili kayo. Talagang yung pera, yung 1,000, talagang parang 100 na lang ho. Ganun po kagrabe ang nangyayari sa bansa natin dito sa Pilipinas. So, kahit kayo mga kababayan, kayo na lang hong humusga kung ano yung nararamdaman nyo dito sa gobyerno natin. May pag-angat ba? May ano ba? Pagbabago bang nagaganap? Diba? Wala mga kababayan. Kaya, ako, ano nang nangyayari? Sana matapos na itong termino ng BBM administration para mapalitan na ho, no? At maging maayos na ulit ang bansa natin dito sa Pilipinas. So, yun, hanggang dito lang mga kababayan. Maraming salamat po sa inyong panonood at sana nagustuhan nyo, no, yung paliwanag ni Atty. Myco Berario. Ayan po, maraming salamat po mga kababayan. Sa mga bagong pasok dyan, pa-subscribe din po ng ating channel mga kababayan. Maraming salamat po.